Ang akin na ipinaglalaban, madagdagan yung bed capacity sa sistema. Kaya ko ipinaglalaban ito. The other reason is, yung pong gusto nating gawin dito, na itong mga perang ito ay maibaba talaga para sa benepisyo. No? Ito ang naging pahayag ni Agri Party List Representative Wilbert Lee ukol sa hangaring maisaayos na ang serbisyo ng PhilHealth. Bukod dito, isang amnesty ang inihain upang tugunan ang mga hindi nabayarang claims ng mga ospital mula sa PhilHealth. Ang nasabing inihaing panukala ay naglalayong bayaran ang denied claims ng mga ospital na sanhi ng late filing at iba pang minor discrepancies. Ayon pa sa kongresista, maraming ospital ang napipilitang magsara dahil sa matagal na pagproseso at hindi pagbabayad ng claims. Yun pong mga denied claims due to late submission. No? Ibig ko sabihin, bayaran na po ang hospital dito. No? Bayaran na. Pangalawa, ito pong mga return to hospital, no, na claims na dahil sa mga discrepancy, katulad po nung nagkamali lang sa pangalan. May isang, kasi nadi-denied yung claims, halimbawa, may second name, hindi na ilagay. No? So, binabalik po ito. No? Kasi yung nasa record, may second name, yung nasa form, walang second name. Layunin din sa inihaing panukala na maialis na ang mga kasong nakabinbin ng mahigit 1 taon laban sa mga ospital na inakusahan ng fraudulent claims. Dito pinasisiyasat din ang mga claims na hindi naipasa sa tamang panahon bago ang 2018 kung mapapatunayang may mga di maiwasang dahilan ang pagkaantala. Ayon pa kay Lee, ang pagbibigay ng amnesty ay makakatulong upang makabangon ang mga ospital mula sa pinansyal na krisis. Binanggit niya din na ang minor discrepancies tulad ng maling pangalan ay hindi dapat maging sanhi ng denied claims. Pahayag ng mambabatas, kailangan tulungan ang mga ospital upang mapanatili ang kanilang operasyon at serbisyo sa publiko. Kanya ring binahagi na pinangangambahan din ang Universal Healthcare Act ay maaaring mabigo sa layunin nito kung hindi maaayos ang pagbabayad ng claims. Pagbibigay din pa ni Lee, mahalaga ang mga ospital sa pagpapataas ng benepisyo at coverage ng healthcare system. Kasi totoo naman na mga ito ay naibawas na ng hospital sa mga pasyente. No? So kailangan, paano naman yung, ito nga sabi ko kanina, nilalaban natin na itaas yung mga benepisyo, itaas yung mga coverage, kung wala naman pong hospital, ano po ang mangyayari? So useless po itong mga ipinaglalaban natin. Paglilinaw naman ni PhilHealth Senior Vice President Israel Francis Pargas na madalas nagkakaroon ng denied claims dahil sa manual processing. Binanggit niya rin na simula noong taong 2017, umabot na sa 985 billion pesos ang halaga ng reimbursement claims na natanggap ng PhilHealth. Sa nasabing halaga, 899 billion pesos na ang nasettle, ngunit mananatiling 59.6 billion pesos ang unpaid claims. Ayon naman kay Iloilo Representative Janet Garin, imbes na amnesty, mas mainam na pabilisin ng PhilHealth ang kanilang digitization efforts. Pahayag naman ni PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. na may mga hakbang silang ginagawa upang mapabilis ang claim processing at maiwasan ang denied claims. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.